Bakit nga ba mahigpit na tagubilin ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa banal na aklat ang hindi yumuko at hindi sumamba sa mga Diyos-Diyosan na gawa lamang po ng tao? Bakit ang ating Panginoong Diyos ay galit sa mga gumagawa ng pagsamba sa mga ribulto? This is me once again, Sangkay Janjan. Huwag niyo pong kalimutan na isubscribe ang ating channel, i-click ang bell at i-click ang all. Karamihan sa mga relihiyon sa ating mundo ngayon ay may niluluhuran na ribulto. Mga bagay na gawa lamang po ng tao. Hinulma sa pamamagitan po ng talento ng isang tao na gumawa ng isang hugis ala Diyos na bagay na kung saan luluhuran ng maraming tao. Ngunit mahigpit po ang tagubilin ng ating Panginoon. Ang lahat ng impormasyon patungkol po sa tunay na pagsamba sa Diyos ay nakasulat sa banal na aklat. Wala pong iba kundi ang Biblia. Sa salita ng Diyos, ipinakilala sa atin o inihayag kung sino ang Panginoong Diyos. Mababasa po natin sa banal na aklat na siya po ang tinutukoy na naglikha, naglalang ng lahat ng bagay sa buong daigdig at sa kalawakan. Kaya't sinasabi ng banal na aklat, siya ang Alpha at Omega, ang una at huli. Bago pa mag-exist ang lahat ng bagay sa mundong ibabaw, nariyan na ang Diyos. At sa mga nagtatanong kung ano nga ba ang Panginoong Diyos, ayon po sa Biblia, siya po ay Espiritu. In the book of John, chapter 4, verse 24, sinasabi po dito, sa Tagalog, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Malinaw na malinaw ang sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay Espiritu, na ito dapat ay makilala at maintindihan ng sangkatauhan. Tila baga natural na sa isang tao na kapag isinilang siya sa mundo at nagkamalay, naghahanap siya ng kanyang tagapaglikha. Kaya't mga sangkay, marami po ang naliligaw pagdating sa paghahanap ng tagapaglikha. Ang iba, mga sangkay, ay sumasamba sa kung ano-anong mga bagay. Subalit ang sagot sa lahat ng katanungan kung sino ang dapat sambahin ay wala pong iba kundi ang banal na aklat o ang Biblia. Ang Diyos ay Espiritu at lahat po ng dapat sumamba sa Kanya ay sumamba sa Espiritu at katotohanan. Take note, the word truth or katotohanan. Ang katotohanan, mga sangkay, na sinasabi ng Biblia ay dapat sumamba po tayo, hindi po sa kung anong uri na inanyuhang Diyos sa pamamagitan po ng talento ng isang tao. Totoo pong galit ang ating Panginoon sa mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan. Tandaan po natin, ang unang tinawag ng ating Panginoon o pinili niyang bayan, walang iba po kundi ang Israel. Ang Israel po, para sa inyong kaalaman, ay sumasamba lamang sa nag-iisang Diyos at mahigpit na tagubilin sa kanila mula noon at magpahanggang ngayon na huwag sasamba sa mga kahoy o Diyos-Diyosan. Ngunit mga sangkay, kung pag-aaralan po natin ang kasaysayan ng mga Israelita, maraming beses sa kasaysayan ng kanilang lahi mula kay Abraham, nagkasala sila sa ating Panginoong Diyos na tagapaglikha. Ang Diyos na pumili sa kanila ay tinalikuran nila at mas pinili na sumamba sa mga ribulto. Yun po ang dahilan, mga sangkay, kung bakit maraming beses pinarusahan ang Israel ng ating Panginoon hanggang sa nawasak ang kanyang bayan ng mahabang panahon. Sa Isaiah chapter 46 verse 5 hanggang 9, sinasabi po dito, sinabi ni Yahweh, saan ninyo ako itutulan? Mayroon bang makakapantay sa akin? Binuksan nila ang kanilang sisidlan, ibinuhos ang mga gintong laman, at nagtimbang sila ng mga pilak. Umupa sila ng platero at nagpagawa ng Diyos-Diyosan. Pagkatapos ay niluhuran nila at sinamba ito. Pinaspasan nila ito para ilibot sa ibang lugar. Pagkatapos ay ibabalik sa kanyang lalagyan. Mananatili ito roon at hindi makakakilos. Dalanginan man ito'y hindi makakasagot at hindi makatutulong sa panahon ng pagsubok. Familiar na familiar, mga sangkay, itong sinasabi ng talata sa Biblia. Bagay na niluluhuran, ngunit ayon po sa Biblia, hindi ito sumasagot. At sa verse 8, sinasabi po dito, ito ang inyong tandaan, mga makasalanan. Ang bagay na ito ay alalahanin ninyo. Alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari.
inyong kilalaning ako lamang ang Diyos at maliban sa akin ay wala nang iba. Ang pinapagalitan po dito ng ating Panginoong Diyos, wala pong iba kundi ang Israelita dahil nga po sa paulit-ulit nilang kasalanan na pagtalikod sa Diyos at pagsamba sa mga ribulto. Kung mapapansin po natin ang kasaysayan po nila, ito dapat ang magiging halimbawa natin o paalala na ang Diyos ayaw niya po na tayo ay mawala sa katotohanan. Gusto ng Diyos tama ang ating nilalakaran nang sa ganun hindi po tayo maligaw. At dahil labis na ipinagbabawal ng ating Panginoong Diyos ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, alam nyo ba na isinama pa po ito sa 10 utos na inilatag sa Israelita sa panahon po ni Moses? Ayon po sa Book of Exodus chapter 20, ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos, ako si Yahweh ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. At sa verse 4, pakinggan nyo mabuti mga sangkay, huwag kang gagawa ng imahin ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Mabigat po ang binitawang salita ng ating Panginoon na dapat po sundin ng kahit na sinong nilalang o tao sa mundong ibabaw. Huwag daw po tayong luluhod sa kahit na anong imahe. Klarong-klaro po ang salita ng Diyos. At mabigat pa po ito mga sangkay dahil sinabi po dito, kahit pa po anong imahe ng nilalang mula sa langit, lupa o mula sa tubig, hindi dapat ito bigyan ng pagsamba o huwag luluhuran. Naway maging bukas po ang ating kaisipan tungkol sa katotohanan ito dahil hindi pa po huli ang lahat para malaman ang malaking katotohanan tungkol po dito. Yan po ay mahigpit na tagubilin ng Diyos kung kaya't inilagay po ito sa 10 utos para po sa Israel at hanggang sa panahon natin ngayon na nakakakilala sa nag-iisang Diyos. Sa Psalms chapter 115 verse 4 hanggang 5, sinasabi po dito, ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos. Sa kanila'y mga kamay nitong tao ang nag-aayos. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi makapagsalita at hindi rin makakita mga matang pinasadya. Ito po ay katotohanan mula sa ating Panginoong Diyos na dapat natin hindi binabaliwala. Itong mga niluluhuran umano ng marami, isang bagay na kung saan inanyuhan lamang po sinasamba. Totoong may bibig mga sangkay pero hindi makapagsalita. Mayroon din po siyang mga mata o inanyuhan na mayroong mata pero hindi rin po makakita. Itong kautusan ng ating Panginoon ay dapat po natin maintindihan dahil kung papansinin po natin ang panahon natin ngayon, tila baga umiikli po at mukhang paparating na ang ating Panginoong Diyos. Napakaraming bersikulo sa Biblia na nagpapaalala po sa lahat ng tao na huwag luluhod sa kahit na anong inanyuhan lamang po ng tao. At klarong-klaro po ang tagubilin ng salita ng Diyos. In Leviticus chapter 26 verse 1, sabi po ng Biblia, huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan o magtatayo ng mga inukit na ribulto o sagradong haligi o sa mga batong hinugisan upang sambahin sa inyong lupain. Ako si Yahweh ang Diyos ninyo. Uulitin po natin, ang Diyos ay Espiritu. Sa madaling sabi mga sangkay, hindi po niya kailangan ng ribulto. Direkta po dapat tayo na nakikipag-usap sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng pananalangin na hindi na po dadaan sa kahit na anumang inanyuhan ng tao. Ang banal na aklat din po ay nagtuturo kung gaano kagalit ang ating Panginoong Diyos sa mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. In Leviticus chapter 26 verse 28 hanggang 30, sabi po dito, magsisiklab na ang aking galit sa inyo at ako na mismo ang magpaparusa sa inyo ng makapitong ibayo dahil sa inyong mga kasalanan. Sa tindi ng gutom, kakainin ninyo pati ang
inyong mga anak. Wawasakin ko ang inyong mga altar at burol at ang altar na sunugan ng insenso. Itatakwil ko kayo at itatambak ang inyong mga bangkay sa ibabaw ng inyong mga Diyos-Diyosan. Ito po ay para sa mga taga-Israel noong unang panahon na kung saan paulit-ulit po na nagkakasala at dahil po sa puot ng ating Panginoon, sinabi po mismo ito sa bayan niya. Sa New Testament o Bagong Tipan, mga sangkay, hindi rin po nakalusot ang katuruan na ito mula sa banal na aklat na talagang matinding tagubilin ng ating Panginoon na huwag luluhod sa kahit na anong ribulto. Sabi po sa Revelation chapter 21 verse 8, subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na apoy at asopre. Ito ang pangalawang kamatayan. Matindi po ang kaparusahan sa mga taong sumusuway sa kalooban ng Diyos. Klaro mismo ang sinasabi ng Biblia na ang mga taong gumagawa neto, ang kanilang magiging bahagi walang iba kundi ang impyerno. Ayon po yan sa huling libro ng Biblia in the book of Revelation. Naway maging open po ang ating kaisipan sa katotohanan mula sa salita ng Diyos, dahil ang katotohanan po ang siyang magpapalaya sa atin at magbibigay sa atin kaliwanagan patungkol po sa katotohanan mula sa salita ng Diyos.